Nangako naman ng tulong pinansyal sa mga biktima ang kumpanyang may-ari ng bus na nahulog sa bangin sa Del Gallego, Camarines Sur. Inabot po ng 10 oras bago na-recover ang bangkay ng 4 na nasawi. Ating saksihan. Kalkulado at dahan-dahan ang pagbaba ng mga rescuer sa isang bangin sa Del Gallego, Camarines Sur. Yan ay para di tuluyang dumausdos ang nakataob na pampasaherong bus na suportado lang ng mga puno. Maya-maya pa, 2 labi ang magkasunod na nakuha. Bukod dyan, may 2 iba pang bangkay ang naipit sa loob ng bus. Pahirapan ang pagpasok sa loob ng sasakyan, lalo't kailangan ng tamang tiyempo para di malagay sa peligro ang mga rescuer. Matapos ang 10 oras, nailabas din ang lahat ng 4 na nasawi. Base sa investigasyon, nangyari ang disgrasya pasado alas 2 sa madaling araw kanina nang dumaan sa Andaya Highway ang bus na biyaheng Sorsogon. Bisa namin sa interview, is galing ito ng Quezon City sa Cubao, papunta ito ng Gubat, Sorsogon. 4 po yung namatay, saka yung the rest po na 23 is not injured. Dinala namin sa Maria Elizar Hospital. Tuloy ang investigasyon ng pulisya, pero sa inisyal na impormasyon, lumalabas na nakatulog umano ang driver, kaya ito nawalan ng kontrol sa pagkamaneho. Sa kayon po, ito talaga ang pinaka medyo tragic po itong incident. Pero sa kwento ng ilan sa mga nakaligtas na pasahero, nagising po ako bago uminda po yung driver na masakit yung tagaliran. Sabay po yung inspector po, ginilid po yung bus, nahulog po kami sa bangin. Parang na inatake yung driver. Tapos ngayon, hindi na makontrol. Inano nung Gallego. Inspector. Kinabig niya ng, kasi nasa kaliwang side na siya eh. Tapos tinodo ng kabig dito sa pakanan. Opo. Kaya duminadiretso na kami sa bangin. nahulog ang bus at bumaliktad sa bangin na may lalim na 26 na hanggang 30 metro. Ilang pasahero ang naghanap ng paraan para makalabas at makahingi ng tulong. Humanap po kami ng paraan para mabasag po yung windshield ng bus. Nakakuha po kami ng fire extinguisher para basagin po yung unahan ng bus. Pag-akit po namin, nakahanap po kami ng tindahan. Doon po kami humingi ng tulong. Sakto pong 1 kilometer na lang po yung police station. Ang ilan sa 21 pasaherong nasugatan, nakalabas na ng ospital. Inaalam din kung nagkaproblema ba sa makina ng bus bago ito binyahe. Nagkasagawa na rin ng sariling investigasyon ang LTFRB. Pinagpapaliwanag ng ahensya ang kumpanya ng bus sa nangyaring disgrasya. Nakipag-ugnayan na ang mga kinatawan ng bus company sa mga pulis at sa mga biktima. Nangako ang bus company ng tulong. Mabigyan po ng tulong financial po yung lahat ng ating mga pasahero. 3 sasakyan naman ang nasangkot sa karambola sa National Highway sa bahagi ng Barangay Buluan, Ipil, Zamboanga, Sibugay, bandang alas 3:30 ng madaling araw kanina. Sa investigasyon ng pulisya, biyaheng Ipil ang isang fish carrier nang bigla itong bumangga sa kasalubong na bus. Diyos ko Lord, may motor kasi ilawam gani. Kasunod nito, isang motorsiklo naman ang pumailalim sa nasabing bus. Ngayon lang nangyari mga boss. Diyos ko, kawawa si Kuya. Grabe, malagim. Luwi yung driver eh. Dead on the spot ang 29 anyos na driver ng fish carrier. Pahirapan ang pagkuha sa kanyang labi dahil sa tindi ng pagkakaipit. Tumulong na rin maging ang mga taga Bureau of Fire Protection sa retrieval operation. Sugatan naman ang 2 pahinante ng fish carrier. Matinding sira ang tinamo ng harapang bahagi ng bus dahil sa disgrasya. Sugatan ng driver at 6 na pasahero ng bus. Sugatan din ang 2 sakay ng motorsiklo. Inaalam pa ng Zamboanga Sibugay Police kung posibleng nakatulog ang driver ng fish carrier. Hindi lang natin alam ano ang cause. It's either naantok na talaga yung si driver natin, yung sa fish carrier. So, dapat po talaga maging alert po tayo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.